Okay, hello mga po mga anak, andito na naman ako. Share ko lang yung libro ko, okay? Chapter 17, Madam Slanty. Okay. Nabigyan ako ng assignment na 2 araw sa 1 linggo kay Madam Slanty. Bedridden na siya. Sa unang araw ko, sinabihan na agad ako ng anak na mahilig daw magmura ang kanyang ina. Lalo na kapag nagbabago ang mood nito. Kaya huwag ko raw personalin, naiintindihan ko naman. Lalo na may dementia din si Madam Slanty. Si Madam Slanty Haponesa, kaya Madam Slanty ang tawag ko. Anyway, unang gawain ko sa umaga ang personal care niya. Hindi pa man ako nagsisimula, puro mura na agad ang lumalabas sa bibig niya. Hindi na ako nabigla, ngumiti at natawa na lang ako sa loob-loob ko. Paulit-ulit niyang sinasabi ang kanyang katagang, "Fuck you, motherfucker." Sa bawat galaw ko, pinapabayaan ko na lang. Ganun talaga. Totoo yun, hindi ako nagbibiro. Nasasyak nga ako pero kasi matanda na siya. Tapos yun lang ang nasa bibig niya. So anyway, unang araw yun habang ginagawa ko ang aking tungkulin, tahimik akong nagdarasal sa puso ko. Sabi ko kay Lord, bahala na po kayo sa bibig niya. Sa loob ng 10 oras kong duty, halos talaga hindi tumigil ang pagmumura niya. Bago ako umalis nung araw na yon, sinabi ko sa kanya, I want to pray for you. Kahit may mura pa rin ang sagot niya, hinawakan ko ang noo niya at dinasalan ko siya ng Our Father. Pagkabalik ko kinabukasan, laking gulat ko. Hindi na siya nagmumura. Suplada pa rin, pero wala na ang masasakit na salita. Praise the Lord talaga. Thank you, Jesus. Ramdam ko na epektibo ang dasal at naging mas maaliwalas ang buong araw naming dalawa. Natapos ang duty ko, nakalmado si Madam Slanty. Pero talaga sa totoo lang, nakakalungkot yun kasi talagang alam ko pawala na siya kasi under hospice na siya, tapos ang laki ng bedsore niya sa tailbone. Usually pagka nasa tailbone na at grabe na, usually hindi na talaga tumatagal, na andun talaga yung sentro ng infection niya. But anyway, naalala ko pa yun. But anyway, pagbalik ko, ayun na. Ngunit makalipas ang 5 araw, tumawag ang anak niya at ibinalita sa akin na pumanaw na raw si Madam Slanty. Nabulunan daw siya sa oatmeal. Tumawag sila ng 911 at binigyan ng CPR. Ngunit nabali raw ang mga tadyang niya dahil sobrang payat na. Dinala pa sa ospital, ngunit doon na siya pumanaw. Masakit at malungkot makatanggap ng ganitong balita. Pero dahil nadasalan ko siya bago ako umalis, naging magaan sa loob ko ang pagtanggap ng kanyang pagpanaw. Okay. Ayun na pala, tapos na. Okay. Maiksi lang yun. Kasi, i-share ko lang yung mga experience ko kung paano ko nga na-handle yung mga ganong matatanda na nagmumura. Nakakalungkot lang kasi dahil, kumbaga, mamamatay na siya pero yun ang laman ng utak niya. Kaya naisipan ko magdasal. Pinagdasal ko siya ng Our Father, kahit paano familiar siya kasi sa Our Father. Talagang umepekto na kinabukasan, talagang hindi na siya nagmura. Na siguro na-realize niya, hindi natin alam, na-realize niya na, o nga bakit ba ako nagmumura? Parang ganon. But anyway, pagka ganon ang pasyente mo, nagmumura, hindi mo dapat papatulan. Kasi pag pinatulan mo yan, wala, talo ka. Lalo na, pasyente yun. Tsaka una, merong hospice na siya. Usually sa hospice, minsan may mga droga silang binibigay. Ito, wala siyang droga. Pero
ganun ang ugali niya kasi hindi na siya makapaglaban eh. Yung boses niya talagang parang bumubulong na lang siya. Mahina na talaga yung katawan niya. Kaya hanggang bibig lang siya. Kaya yun nga, yung pagdadasal, malaking bagay. Dapat talaga nagdadasal talaga tayo eh. Pinagdadasal natin yung pasyente natin. Kaya, at saka kung talagang meron kang pasyente na, lalo na kung lalaki, ako kasi hindi na ako tumatanggap ng mga lalaking pasyente. Mahirap kasi kahit nasabihin mo matanda na yung lalaki na yan, pagka nagkaroon ng lakas yan, madali ka rin masasaktan. Kaya ako ayoko na, mas gusto ko yung babae kasi kahit paano malakas ako. Pero so far so good. Wala naman yung mga combative na tipo. But anyway, so sana may napulot kayo sa sineshare ko. Number 1, matuto talaga tayo magdasal. Malaking bagay ang nagagawa ng dasal. Okay? Maraming salamat sa inyo at sana na-enjoy nyo yung aking kwento. Bye-bye! Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig.